Sa murang edad na 15 taon, si Sisa ay may tuturing ng higit na matanda kaysa sa karamihan ng kanyang mga kaedad. Hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na matagal na niyang pasan. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong tumitibay ang kanyang loob, isang tibay na hinubog ng kahirapan, pangangailangan at pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang kanilang tahanan ay maliit, yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na kalimitang umaaling-aungaw tuwing umuulan. Kapag malakas ang hangin, tila babawat pako at dingding ay kumakapit na lamang sa pananalig na hindi ito tuluyang bibigay. Sa loob nito ay ang kanyang mundo, ang kanyang inang mahina ang katawan, at dalawang nakababatang kapatid na umaasa sa kanya sa halos lahat ng bagay. Maaga pa lamang ay gising na si Sisa. Hindi na niya kailangan ng alarm clock. Ang gutom at responsibilidad ang nagsisilbing kanyang paalala. Tahimik siyang bumabangon upang hindi magising ang kanyang mga kapatid. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok ng bunso bago lumabas ng bahay. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin. Ang langit ay kulay abo at ang araw ay tila nag-aatubiling sumilip. Bit-bit ang isang lumang bayong, naglalakad si Sisa patungo sa palengke kung saan siya namamasukan bilang tagalinis at tagabuhat. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mag-isip. Hanggang kailan kaya ganito? Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niya itong pinutol. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Hindi ngayon, hindi kailanman. Sa palengke, agad siyang sinalubong ng ingay, sigawan ng mga tindero, kalansing ng mga kahon at amoy ng sariwang gulay at isda. Pamilyar na sa kanya ang lahat ng ito. Para sa iba, ito'y magulo at nakakapagod. Para kay Sisa, ito ang lugar kung saan nagsisimula ang kanyang pag-asa araw-araw. Maaga ka na naman, Sisa, bati ng isang tinderang matagal na niyang kakilala. Ngumiti siya. Kailangan po para may maiuwing pagkain. Sa kabila ng pagod, hindi nawawala ang kanyang kabaitan. Laging handang tumulong, laging may pasensya. Kaya naman kahit bata pa siya, marami ang nagtitiwala sa kanya. Sa buong maghapon, hindi siya tumitigil. Nagbubuhat ng kahon, naglilinis ng kalat, at kung minsan ay nagtitinda na rin kapag kinakailangan. Ang bawat sentimo na kanyang kinikita ay mahalaga. Walang nasasayang, walang napupunta sa luho. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na lihim niyang iniingatan. Sa sulok ng kanilang bahay, nakatago ang isang maliit na alkansya, lumang-luma na, may gasgas at tila ba ilang beses ng muntik masira. Hindi ito pangkaraniwan, hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa paraan kung paano ito napunta sa kanya. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa palengke, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan, payat, nanginginig, at tila wala ng lakas. Hindi nagdalawang isip si Sisa. "Lola, ayos lang po ba kayo?" tanong niya habang lumalapit. Mahinang ngumiti ang matanda. "Gutom lang, iha." Wala ng pag-aalinlangan, ibinigay ni Sisa ang baon niyang tinapay. Ang tanging pagkain sana niya para sa gabi. Hindi siya nagdalawang isip. Para sa kanya, mas mahalaga ang tumulong kaysa mag-isip kung ano ang mawawala sa kanya. Tahimik nilang pinanood ang isa't isa habang kumakain ang matanda. At matapos nito, may ibinigay ang matanda kay Sisa, ang maliit na alkansya. "Ito'y para sa'yo," sabi ng matanda. "Ingatan mo, hindi lahat ng biyaya ay agad nakikita." Nagtaka si Sisa, ngunit tinanggap niya ito ng may paggalang. Hindi niya lubos maisip kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit dama niya na may kakaiba sa alkansyang iyon. Mula noon, sinimulan niyang hulugan ito, baryaman
o papel. Hindi kalakihan ang kanyang naiipon, ngunit ginagawa niya ito ng may pag-asa. Sa bawat hulog, may bulong siya para sa kinabukasan namin. At sa bawat araw na lumilipas, tila may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman, parang may nagbabantay, may gumagabay. Isang gabi, matapos ang isang napakahabang araw, naupo si Sisa sa tabi ng kanilang alkansya. Pagod ang kanyang katawan, ngunit gising ang kanyang isipan. Hinawakan niya ang alkansya at marahang nagsalita. Kung may himalaman, sana dumating na para sa pamilya ko. At sa sandaling iyon, may napansin siya. Isang mahinang liwanag ang tila sumilip mula sa maliit na siwang ng alkansya. Napakunot ang kanyang noo. Hindi siya sigurado kung pagod lamang ba iyon o may iba pang nangyayari. Ngunit isang bagay ang malinaw. May misteryong nagsisimulang mabuo sa kanyang buhay. At hindi niya pa alam na ang simpleng alkansyang iyon ang magpapabago sa kanilang kapalaran. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati, nagising si Sisa. Hindi dahil sa gutom o ingay ng paligid, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Ang liwanag na kanyang nasilayan noong gabi ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala, mahina ngunit malinaw, parang may nais ipahiwatig. Tahimik siyang bumangon at agad na lumapit sa sulok kung saan nakalagay ang alkansya. Sa malamlam na ilaw ng umaga, mas lalo itong nagmukhang luma at payak, walang bakas ng kahit anong kakaiba. Hinawakan niya ito, inikot-ikot at sinilip ang maliit na siwang. Wala. Napabuntong hininga siya. Siguro pagod lang talaga ako kagabi, bulong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang isip. Ngunit kahit anong pilit niyang ipaliwanag, may bahagi ng kanyang puso ang hindi kumbinsido. Hindi na siya nagtagal. Kinuha niya ang kanyang bayong at tahimik na lumabas ng bahay. Sa kanyang paglalakad patungo sa palengke, mas ramdam niya ang bigat ng kanyang mga iniisip kaysa sa bigat ng kanyang dala. Sa palengke, abala na ang lahat. Ngunit hindi tulad ng dati, tila may kakaiba sa araw na iyon. Hindi niya mawari kung ano, ngunit dama niya ang pagbabago. Hoy Sisa! Tawag ng isang tinderong matagal na niyang tinutulungan. May ipapagawa ako sa iyo ngayon, dagdag kita mo. Nagulat siya. Talaga po? O, kailangan ko nang magbabantay ng pwesto ko mamaya. May aasikasuhin lang ako sandali. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang pumayag para kay Sisa. Ang bawat dagdag na kita ay isang biyaya. Habang nagbabantay siya ng pwesto, napansin niyang mas maraming bumibili kaysa karaniwan. Mabilis maubos ang paninda at halos hindi siya makaupo sa dami ng tao. Ang swerte mo ngayon, iha, sabi ng isang matandang mamimili habang inaabot ang bayad. Ngumiti lamang si Sisa, ngunit sa loob niya ay may gumugulong na tanong. Pagbalik ng tindero, labis ang pasasalamat nito. Ang laki ng kinita ko ngayon, sabi nito. Ito, dagdag ko sa bayad mo. Inabot nito ang ilang perang higit pa sa inaasahan ni Sisa. Halos hindi siya makapaniwala. Maraming salamat po, mahina niyang tugon, pilit pinipigilan ng luha. Sa buong maghapon, sunod-sunod ang magagandang pangyayari. May nagbigay sa kanya ng libreng gulay, may nag-alok ng dagdag na trabaho, at may isang matandang babae pa ang nag-abot sa kanya ng pagkain para sa kanyang pamilya. Habang pauwi siya, bitbit ang mas mabigat na bayong, ngunit mas magaang na loob, hindi niya maiwasang mapangiti. Parang ang daming biyaya ngayon, bulong niya. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Ate, may pagkain ba?
Sabik na tanong ng bunso. Ngumiti si Sisa at inilabas ang kanyang mga dala. Oo, marami tayo ngayon. Masayang nagsalo-salo ang kanilang pamilya. Sa matagal na panahon, ngayon lamang sila nakaranas ng ganitong kasaganahan. Hindi man marangya, ngunit sapat at puno ng saya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina at mga kapatid na kumakain ng may ngiti sa labi, may init na dumaloy sa kanyang dibdib, isang uri ng kasiyahang hindi nabibili ng pera. Nang gabing iyon, muli siyang lumapit sa alkansya. Tahimik niyang inilabas ang ilan sa kanyang kinita at dahan-dahang ipinasok sa siwang nito. Salamat, mahina niyang sabi kahit hindi niya tiyak kung kanino niya iyon sinasabi. At muli, may liwanag. Mas malinaw na ngayon. Hindi na ito maikakaila. Napaatras si Sisa, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigla. Unti-unting lumiwanag ang alkansya, tila ba humihinga. Ang dati malamlam na bagay ay ngayon ay naglalabas ng banayad na ningning. Napalunok siya. Hindi ito panaginip. Dahan-dahan siyang lumapit muli, nanginginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang ibabaw nito. Sa sandaling iyon, tila may narinig siyang bulong, mahina, halos hindi marinig, ngunit sapat upang maramdaman. Magtiwala ka. Napapikit si Sisa. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tinig na iyon, ngunit malinaw ang mensahe. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa gitna ng kanyang pagod at pangamba, may isang bagong damdamin ang sumibol sa kanyang puso. Pag-asa na may kasamang hiwaga. Ngunit kasabay nito, may tanong na hindi niya matakasan. Ang mga biyayang dumarating, ito ba'y simpleng pagkakataon lamang? O may kapalit na hindi pa niya nauunawaan? Mula nang maranasan ni Sisa ang mga kakaibang pangyayari, nagbago ang daloy ng kanyang mga araw. Hindi na lamang pagod at gutom ang kanyang kalaban, kundi pati ang mga tanong na hindi niya masagot. Sa bawat biyayang dumarating, may kasabay na pag-aalinlangan na tahimik na kumakain sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Kinabukasan, mas maaga pa siyang nagising. Sa halip na dumiretso sa pag-alis, sandali siyang naupo sa tabi ng alkansya. Tahimik niya itong pinagmasdan, tila ba may hinihintay na sagot. Kung ikaw nga ang dahilan, tulungan mo pa kami, bulong niya. Walang liwanag na lumitaw, walang bulong na sumagot. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang kakaibang init, isang pakiramdam na tila ba hindi siya nag-iisa. Pagdating niya sa palengke, muli siyang sinalubong ng magagandang pagkakataon. May isang bagong tindero ang nag-alok sa kanya ng mas maayos na trabaho. Hindi na lamang tagabuhat, kundi tagapamahala ng paninda sa umaga. Masipag ka kasi, sabi ng lalaki. Bihira ang tulad mo. Tinanggap iyon ni Sisa ng may pasasalamat. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, ramdam niyang unti-unting nagbabago ang kanilang buhay. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa isang sulok ng palengke, may mga matang matagal nang nakamasid sa kanya, mga matang puno ng inggit at pagdududa. Napapansin niyo ba, parang sunod-sunod ang swerte ng batang yan, bulong ng isang tindera sa kanyang kasama. Hindi normal, sagot ng isa pa. Walang taong ganyan kaswerte nang walang dahilan. Hindi man naririnig ni Sisa ang kanilang usapan, unti-unti na itong nagiging usap-usapan sa paligid. At sa bawat pagtaas ng kanyang kita, kasabay nito ang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Nang araw na iyon, may isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Habang siya ay nag-aayos ng paninda, may isang lalaking nadulas malapit sa kanyang pwesto.
Mabilis siyang tumakbo upang tulungan ito. Kuya, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya. Ngunit sa halip na pasasalamat, galit ang kanyang natanggap. Kasalanan mo to, sigaw ng lalaki. Basa ang sahig dito. Napaatras si Sisa. Pasensya na po, lilinisin ko agad. Hindi sapat ang pasensya, putol ng lalaki. Nabalian ako, sino ang magbabayad nito? Natahimik si Sisa. Hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang sapat na pera para sa ganitong sitwasyon. Ngunit bago pa siya tuluyang panghinaan ng loob, may isang matandang babae ang lumapit. Hindi kasalanan ng bata yan, matatag nitong sabi. Ako ang nakakita, ikaw ang hindi tumingin sa dinadaanan mo. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Unti-unting humupa ang tensyon. Sa huli, napilitan ng lalaki na umatras, bagaman hindi nito maitago ang inis. Nang umalis ang matanda, lumingon si Sisa upang magpasalamat. Ngunit wala na ito. Parang bula na naglaho. Napatitig siya sa kawalan. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya, ang pakiramdam na may mga bagay na hindi maipaliwanag, ngunit patuloy na gumagalaw sa kanyang paligid. Pag-uwi niya, hindi tulad ng dati ang kanyang saya. May bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Tahimik siyang naupo sa harap ng alkansya. Bakit parang may mali? Mahina niyang tanong. Kinuha niya ang alkansya at marahang inalog. May tunog pa rin ng mga barya, ngunit tila mas mabigat kaysa sa dati. Sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang alkansya. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Hindi na ito kasing banayad ng dati. May bahagyang lamig na kasabay ng liwanag. Napaatras si Sisa. Anong gusto mong sabihin? Tanong niya, halos pabulong. At muli, may bumalik na tinig. Mas malinaw na ngayon. Ang bawat biyaya may kapalit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Anong kapalit? Halos pakiusap niyang tanong. Ngunit walang sagot. Unti-unting nawala ang liwanag at muling bumalik ang katahimikan. Magdamag na hindi nakatulog si Sisa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga salitang iyon. Ang bawat biyaya may kapalit. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang swerte na kanyang tinatanggap ay maaaring may dalang panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lamang ang malinaw sa kanya. Hindi siya pwedeng umatras. Hindi ngayon na nagsisimula pa lamang gumaan ang buhay ng kanyang pamilya. Kahit may kapalit pa ito, handa siyang harapin. Ngunit ang hindi niya alam, ang kapalit na iyon ay unti-unti nang lumalapit. Mula sa gabing iyon, hindi na naging payapa ang mga sandali ni Sisa. Ang mga salitang narinig niya, malinaw, malamig, at tila may dalang babala, ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Sa bawat paggising niya, dala niya ang tanong na hindi niya masagot. Ngunit gaya ng dati, pinili niyang magpatuloy. Hindi maaaring tumigil ang mundo para lamang sa kanyang pag-aalinlangan. Maaga siyang bumangon, inihanda ang kakaunting pagkain para sa kanyang pamilya at tahimik na lumabas ng bahay. Ngunit sa bawat hakbang niya papunta sa palengke, ramdam niya ang kakaibang bigat. Hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang loob. Sa araw na yon, tila mas naging maayos ang lahat. Mas marami ang bumibili, mas mabait ang mga tao, at mas mabilis niyang natapos ang kanyang mga gawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya maramdaman ang dating saya. Parang may kulang, parang may hinihintay na mangyari.
At hindi nagtagal, dumating ito. Bandang hapon, habang siya ay abala sa pag-aayos ng paninda, may isang batang lumapit sa kanya. Payat, marumi at halatang gutom, isang imahe na pamilyar kay Sisa sapagkat minsan ganoon din siya. Ate, may pagkain ka po ba? Mahina nitong tanong. Hindi nag-atubili si Sisa. Agad niyang kinuha ang bahagi ng kanyang baon at inaabot sa bata. Heto, kain ka muna. Ngumiti ang bata, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang lungkot na tila mas malalim kaysa sa kanyang edad. Salamat po, sabi nito bago dahan-dahang umalis. Pinanood siya ni Sisa hanggang sa mawala sa paningin. At sa sandaling iyon, may kakaibang kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Bigla siyang napahawak dito. Bakit parang ang bigat? Bulong niya. Sinubukan niyang ipagwalang bahala iyon, marahil pagod lamang siya. Ngunit habang tumatagal ang araw, hindi nawawala ang pakiramdam, tila ba may unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Pag-uwi niya, hindi niya maitago ang kanyang panghihina. Napansin ito ng kanyang ina. Sisa, anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Ngumiti siya, pilit. Pagod lang po, ma. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, muli siyang naupo sa harap ng alkansya. Tahimik, mabigat ang hangin. May kinalaman ka ba dito? Tanong niya, hindi na maitago ang pag-aalinlangan. Sandaling walang nangyari. Pagkatapos, isang mahinang liwanag ang muling sumiklab. Ngunit ngayon, hindi na ito nakaaaliw. May lamig, may bigat. At kasabay nito, bumalik ang tinig. Ang kabutihan ay may kapalit. Napapikit si Sisa. Hindi ko maintindihan, mahina niyang tugon. Ang bawat tulong ay may hinahango. Namulat ang kanyang mga mata. Hinahango? Saan? Nanginginig niyang tanong. Ngunit tulad ng dati, hindi na sumagot ang tinig. Unti-unting nawala ang liwanag. At naiwan siyang nag-iisa, punong-puno ng takot at kalituhan. Sa gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kapatid na mahimbing na natutulog at ang kanyang inang payapang nagpapahinga. Para sa kanila, handa niyang ibigay ang lahat. Ngunit hanggang saan? Kung ang bawat kabutihan ay may kapalit, ano ang unti-unti niyang nawawala? Napahawak siya muli sa kanyang dibdib. Mas mabigat na ngayon. Mas malinaw. At sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang himalang kanyang tinatanggap ay hindi lamang basta biyaya. Ito ay may hinihinging kapalit. At ang kapalit na iyon, maaaring siya mismo. Hindi na maikakaila ni Sisa ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Kung dati kayang-kaya niyang buhatin ang mabibigat na kahon sa palengke ng walang pagod, ngayon ay tila bawat galaw ay may kaakibat na panghihina. Ang dati magaan niyang paghinga ay napapalitan ng malalalim at mabibigat na buntong hininga. Ngunit higit pa sa kanyang katawan, ang kanyang kalooban, ang higit na pinahihirapan. Sa bawat gabing kinakausap niya ang alkansya, mas lalo siyang nalulunod sa mga salitang hindi niya lubos maunawaan. Ang dating liwanag na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila nagiging paalala ng isang katotohanang hindi niya kayang takasan. Ang bawat biyaya ay may kapalit. At ngayon, unti-unti na niyang nararamdaman kung ano ang kapalit na iyon. Kinabukasan, pilit pa rin siyang bumangon. Kahit mabigat ang katawan, hindi siya maaaring huminto. Ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy.
Sa palengke, napansin agad ng mga tao ang kanyang pagbabago. Sisa, maputla ka. Puna ng isang tinderang matagal nang nakakakilala sa kanya. Nagkakasakit ka ba? Ngumiti lamang siya. Hindi po, pagod lang. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pagod na hindi kayang itago ng simpleng ngiti. Sa kabila nito, hindi siya nawala ng oportunidad. Sa araw na iyon, mas malaki pa ang kinita niya kaysa sa mga nakaraang araw. Halos hindi siya makapaniwala sa sunod-sunod na biyayang dumarating. Ngunit kasabay nito, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Habang pauwi siya, napahinto siya sandali sa gilid ng daan. Kailangan niyang sumandal sa isang poste upang makabawi ng lakas. Hindi pwede, hindi ako pwedeng bumigay, bulong niya sa sarili. Ngunit tila may bahagi ng kanyang katawan ang unti-unting sumusuko. Pagdating sa bahay, masayang sinalubong siya ng kanyang mga kapatid. Ate, may dala ka na naman, tuwang-tuwang sabi ng bunso. Ngumiti si Sisa, ngunit may lungkot na nakatago sa likod nito. Oo, kumain na tayo. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya na masayang kumakain, ramdam niya ang init ng pagmamahal, isang init na nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit kasabay nito'y nagpapabigat din ng kanyang pasanin. Para sa kanila, kakayanin ko. Nang gabing iyon, muli siyang naupo sa harap ng alkansya. Ngunit ngayon, hindi na siya lumapit bilang isang batang may pag-asa, kundi bilang isang taong naghahanap ng sagot. Sabihin mo na sa akin ang totoo, matatag niyang wika. Ano ang kinukuha mo sa akin? Tahimik ang paligid. Pagkatapos, muling nagliwanag ang alkansya. Mas maliwanag kaysa dati. Mas malamig. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ang tinig. Ang lakas mo, ang oras mo, ang buhay mo. Napasinghap si Sisa. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Upang ibigay ang wala sa'yo, kailangang kunin ang meron ka. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi na niya kayang itanggi. Ito ang kapalit. Ang bawat biyayang dumarating sa kanyang buhay ay may katumbas, at ang katumbas na yon ay ang kanyang sariling lakas, ang kanyang oras, at marahil ang kanyang buhay. Tahimik siyang napaluha. Kung ititigil ko, mawawala rin ba ang lahat? Tanong niya. Ang biyaya ay titigil. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mga mukha ng kanyang ina at mga kapatid, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang kasiyahan sa bawat simpleng pagkain, ang kanilang pag-asa na unti-unting nabubuo. Kung hihinto siya, babalik sila sa dati, sa gutom, sa hirap, sa kawalan. At kung magpapatuloy siya, unti-unti siyang mawawala. Mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. At sa gitna ng kanyang pagdurusa, gumawa siya ng desisyon. Dahan-dahan niyang inilabas ang natitira niyang pera at inilagay sa alkansya. Isa-isa, maingat, may kasamang luha. Kung ito ang kailangan, tatanggapin ko. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Basta't ang pamilya ko hindi na maghihirap. Sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang alkansya. Mas maliwanag, mas malakas. At kasabay nito, may init na dumaloy sa buong bahay, isang pakiramdam ng kasaganahan. Ngunit sa loob ni Sisa, may unti-unting nawawala. Humiga siya ng gabing iyon na may mabigat na pakiramdam. Ang kanyang katawan ay pagod. Ang kanyang puso ay sugatan.
Ngunit ang kanyang desisyon ay buo. Handa niyang isakripisyo ang sarili. Ngunit hindi niya alam. Ang unang hakbang na iyon ay simula pa lamang. At ang kapalit na kanyang tinanggap ay hindi titigil hanggat may maibibigay pa siya. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang pagbabago, ngunit hindi maikakaila ang lalim nito. Unti-unting nagiging maayos ang buhay ng pamilya ni Sisa. Ang dating kulang na pagkain ay napapalitan ng sapat, minsan ay higit pa. Ang kanilang bahay na dati halos bumigay sa bawat ulan ay nagsimulang maayos. May bagong yero, mas matibay na haligi, at dingding na hindi na basta-basta tinatagos ng hangin. Para sa iba, ito ay isang himala. Para kay Sisa, ito ay isang kasunduan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang halaga ng kasunduang iyon. Hindi na tulad ng dati ang kanyang lakas. Ang simpleng pagbangon ay nagiging pagsubok. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagod na tila hindi nawawala. Ngunit sa kabila nito, patuloy siyang ngumingiti sa harap ng kanyang pamilya, isang ngiting puno ng pagtatago. Sisa, mas gumaganda na ang buhay natin, masayang sabi ng kanyang ina isang umaga habang inaayos ang bagong kurtina sa kanilang bintana. Ngumiti si Sisa. Oo nga po, ma. Ngunit sa loob niya may kirot. Kung alam niyo lang, sa palengke, hindi na siya gaanong nakakapagtrabaho tulad ng dati. Madalas siyang mapaupo, mapahinto o mapatingin sa kawalan. Napansin ito ng mga taong nakakakilala sa kanya. Magpahinga ka muna, Sisa, sabi ng isang tindero. Hindi ka na mukhang maayos. Okay lang po ako, sagot niya, bagaman halata ang kanyang panghihina. Hindi niya kayang tumigil. Hindi niya kayang isuko ang lahat ng kanilang pinaghirapan, lalo na kung kapalit nito ang pagbabalik sa dating kahirapan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may isa pang bagay na unti-unting nagbabago, ang alkansya. Kung dati banayad ang liwanag nito, ngayon ay tila kumukupas. Mas bihira ito magliwanag at kapag nangyayari man, hindi na ito kasing lakas ng dati. Parang may nawawala, parang may nauubos. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang magtanong, "Bakit parang humihina ka?" Bulong niya. Tahimik ang alkansya. Walang liwanag, walang tinig. Ngunit sa kanyang puso, may sagot na unti-unting lumilitaw. Dahil sa akin, napalunok siya. Kung ang alkansya ay kumukuha sa kanya, sa kanyang lakas, sa kanyang oras, marahil ang paghina nito ay senyales na siya rin ay nauubos. At kung mauubos siya, ano ang mangyayari sa lahat? Kinabukasan, isang pangyayaring hindi niya inaasahan ang naganap. Habang siya ay nasa palengke, bigla siyang nahilo. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang kanyang katawan ay tila nawala ng kontrol. "Sisa!" sigaw ng isang babae habang siya ay bumagsak. Nagkagulo ang paligid. Agad siyang tinulungan ng mga tao, pinaupo, pinainom ng tubig. Ngunit kahit nakabawi siya sandali, hindi na maitatanggi ang kanyang kalagayan. "Hindi na ito simpleng pagod," sabi ng isang matanda. "Kailangan mo nang magpatingin." Ngunit umiling si Sisa. Wala siyang oras para magkasakit. Wala siyang karapatang huminto. Pag-uwi niya, pilit niyang itinago ang nangyari, ngunit napansin ito ng kanyang ina. "Sisa, bakit ka ganyan?" tanong nito, puno ng pag-aalala. Ngumiti siya, ngunit mahina na. Pagod lang po talaga. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. "Anak, hindi mo kailangang akuin lahat." Sa mga salitang iyon, may bahagi ng puso ni Sisa ang halos bumigay.
Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ngayon. Nang gabing iyon, muli siyang lumapit sa alkansya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagdala ng pera. Sa halip, dala niya ang kanyang pagod, ang kanyang sakit at ang kanyang tanong. Hanggang kailan ito? Mahina niyang tanong. Matagal na katahimikan. Pagkatapos, isang napakahinang liwanag ang sumilip. Halos hindi na makita. At kasabay nito, ang tinig ay bumalik. Hanggang sa maubos, ang mayaalay. Napapikit si Sisa. Paano kung wala na akong maibigay? Tanong niya, puno ng takot. Sandaling tumahimik ang paligid. At sa huli, dumating ang sagot. Titigil ang biyaya at babalik ang lahat. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang buong katawan. Ngayon, malinaw na sa kanya. Walang gitna, walang pahinga. Kailangan niyang pumili, magpatuloy at unti-unting mawala. O huminto at hayaang mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Tahimik siyang napaluha. Sa kabila ng kanyang paghihirap, pinili niyang lumapit pa. Hinawakan niya ang alkansya at sa unang pagkakataon naramdaman niya ang lamig nito, hindi na tulad ng dati na may bahid ng init. Kung ito ang kapalaran ko, bulong niya, tatanggapin ko. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, may isang maliit na tinig ang sumisigaw na may ibang paraan, na hindi kailangang ganito ang wakas. Ngunit sa kanyang kalagayan, hindi niya pa ito kayang paniwalaan. At habang unti-unting kumukupas ang liwanag ng alkansya, kasabay nitong kumukupas ang lakas ni Sisa. Ang tanong na lamang ay, alin ang mauunang mawala? Sa mga sumunod na araw, mas naging mabigat ang bawat sandali para kay Sisa. Hindi na lamang ang kanyang katawan ang nanghihina, pati ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng pagdududa at takot. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang paalala na ang kanyang oras ay hindi na kasing haba ng dati. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagdating ng biyaya. Mas maayos na ang kanilang tahanan. May sapat na pagkain sa hapag. Ang kanyang mga kapatid ay hindi na natutulog na gutom. Ang kanyang ina ay mas madalas nang nakangiti. Sa panlabas na anyo, tila perpekto ang pagbabago. Ngunit si Sisa lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Isang umaga, habang siya ay nakaupo sa labas ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang kanyang mga kapatid na naglalaro, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Tahimik ang mga hakbang nito at may kakaibang lalim ang mga mata. Matagal kitang pinagmamasdan, sabi nito. Napalingon si Sisa. Kilala ko po ba kayo? Umiling ang matanda. Hindi, ngunit kilala ko ang dala mo. Napakunot ang noo ni Sisa. Ano pong ibig niyong sabihin? Umupo ang matanda sa tabi niya, dahan-dahan. May mga bagay sa mundong ito na hindi dapat pinaglalaruan, sabi nito, at may mga biyayang hindi ibinibigay ng walang kapalit. Natahimik si Sisa. Alam ko na po iyon, mahina niyang sagot. Tumingin sa kanya ang matanda, hindi galit, hindi rin mapanghusga. Sa halip, may halong awa ang kanyang titig. Ngunit alam mo ba kung saan nanggagaling ang kapalit? Hindi agad nakasagot si Sisa. Akala mo sa'yo lamang kinukuha, dugtong ng matanda. Ngunit hindi mo napapansin na ang bawat biyayang tinatanggap mo ay may ibang pinagmumulan. Nanlamig ang kanyang katawan. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya, halos pabulong. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, itinuro nito ang kanyang mga kapatid.
Napansin mo ba, mas madalas na silang magkasakit, mas madalas na mapagod, mas madalas na mawalan ng gana. Parang tinamaan si Sisa. Bigla niyang naalala ang kanyang bunso na madalas nang inuubo, ang isa niyang kapatid na madalas nahihilo, ang kanyang ina na tila lalong humihina. Mga bagay na kanyang binaliwala. Mga senyales na hindi niya pinansin. Hindi po, nanginginig niyang sabi. Ang kapalit ay hindi lamang ikaw, mahinang wika ng matanda. Kapag kulang na ang sayo, kumukuha ito sa kung sino ang pinakamalapit sayo. Parang gumuho ang mundo ni Sisa. Hindi na niya marinig ang paligid. Tanging ang mga salita ng matanda ang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi pwedeng mangyari yon, bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan niyon. Unti-unting nagbalik sa kanya ang mga alaala, ang mga sandaling napansin niyang may kakaiba sa kanyang pamilya, ngunit pinili niyang huwag pansinin. Dahil sa takot, dahil sa pag-asa, dahil sa kagustuhang maniwala na ang lahat ay magiging maayos. May paraan pa po ba? Tanong niya, puno ng pagsusumamo. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, tumingin ang matanda sa kanya ng diretsyo. Mayroon, agad siyang napatingin dito. Ngunit hindi ito madali, dagdag nito. Kailangan mong ihinto ang lahat. Kailangan mong talikuran ang alkansya. Napapikit si Sisa. Kapag ginawa ko po iyon, mawawala ang lahat, mahina niyang sabi. Oo, tugon ng matanda. Ngunit maililigtas mo ang mga tunay na mahalaga. Tumulo ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, hindi lamang ang kanyang sarili ang nakataya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ina. At ang lahat ng ito ay maaaring dahil sa kanya. Bakit ngayon ko lang nalaman, bulong niya, puno ng pagsisisi. Dahil pinili mong huwag makita, sagot ng matanda. Tahimik na yumuko si Sisa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan iyon. Ngunit malinaw na sa kanya ngayon. Ang biyayang kanyang tinanggap ay may mas malalim na kapalit kaysa sa kanyang inaakala. At ang kapalit na iyon ay hindi lamang siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Kung ihihinto ko po, babalik pa ba sila sa dati? Tanong niya. Kung maagapan, oo, sagot ng matanda. Ngunit kung magpapatuloy ka, maaaring wala nang maibalik. Napahigpit ang kanyang mga kamay. Sa wakas, dumating na ang sandali na matagal na niyang iniiwasan. Ang pagpili sa pagitan ng kaginhawaan at katotohanan. Sa pagitan ng pansamantalang saya at pangmatagalang kapahamakan. Huminga siya ng malalim at sa kanyang mga mata, unti-unting napalitan ng katatagan ang takot. Gagawin ko po, mahina, ngunit buo niyang sabi. Ngunit hindi niya alam. Ang pagtigil ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. At ang alkansya ay hindi basta-basta nagpapakawala, magdamag na hindi nakatulog si Sisa. Ang bawat sandali ay tila isang mahabang paghihintay, hindi sa pagdating ng umaga, kundi sa lakas ng loob na kailangan niyang tipunin. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-aalala para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong tahimik niyang naisakripisyo nang hindi niya namamalayan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kapatid na natutulog, mas malinaw na sa kanya ang katotohanan. Ang bawat ubo, ang bawat panghihina, ang bawat pagod na kanilang dinadala. Hindi iyon basta pagkakataon,
May kaugnayan iyon sa kanyang piniling landas. At ngayon, kailangan niyang itama ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa sulok ng kanilang tahanan kung saan nakalagay ang alkansya. Tahimik itong nakapwesto, tila walang bahid ng hiwaga. Ngunit alam na niya ang katotohanan. Hindi na ito simpleng lalagyan ng pera. Ito ay isang kasunduan. At oras na upang wakasan ito. Hindi na ako magpapatuloy, mahina niyang sabi habang hawak ang alkansya. Tama na. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang alkansya. Hindi tulad ng dati na banayad at mahinahon. Ngayon, ang liwanag nito ay matalim at halos nakasisilaw. Napaatras si Sisa. At kasabay ng liwanag, bumalik ang tinig. Mas malakas, mas mabigat. Hindi ka maaaring umatras. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na ito tama, sagot niya, pilit pinatatatag ang sarili. Hindi ko hahayaang masaktan ang pamilya ko dahil dito. Pinili mo ito. Hindi ko alam ang buong katotohanan noon. Sigaw niya puno ng emosyon. Pero ngayon, alam ko na. Sandaling tumahimik ang paligid. Ngunit ang liwanag ay hindi humina. Sa halip, mas lalo itong lumakas. Tila ba may galit na nararamdaman. Ang bawat biyaya ay tinanggap mo, malamig na sabi ng tinig. At ang bawat kapalit ay ipinagkaloob. Napaluha si Sisa. Oo, tinanggap ko, mahina niyang sagot. Pero hindi ko alam na may madadamay. At ngayon, nais mong tumigil. Dahil kailangan ko, sagot niya, mas matatag na ngayon. Dahil mas mahalaga sila kaysa sa anumang biyaya. Sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa halip, hinarap niya ang katotohanan ng buong tapang. Kung may kailangan pang kapalit, dagdag niya, sa akin na lang, huwag na sa kanila. Sandaling natahimik ang paligid. At pagkatapos, isang kakaibang pagbabago ang nangyari. Unti-unting nagbago ang liwanag ng alkansya. Mula sa matalim at malamig, ito'y naging malumanay, parang nag-aalinlangan. At sa pagkakataong iyon, ang tinig ay muling nagsalita. Mas mabagal, mas malalim. Handa kang isuko ang lahat? Hindi nag-atubili si Sisa. Oo, pati ang biyaya? Oo, pati ang natitirang lakas mo? Kung iyon ang kailangan, oo, mahabang katahimikan ang sumunod. At sa wakas, ang liwanag ay nagsimulang humina. Kung gayon, wakasan mo. Napabuntong hininga si Sisa. Sa wakas, dumating na ang sandali. Dahan-dahan niyang itinaas ang alkansya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ito ang katapusan ng lahat ng kanilang naranasan. Salamat sa mga panahong tinulungan mo kami, bulong niya. At sa isang iglap, ibinagsak niya ang alkansya sa sahig. Isang malakas na tunog ang umaling-awngaw sa loob ng kanilang tahanan. Nabasag ang alkansya. Nagkalat ang mga barya at piraso nito sa sahig. Ngunit higit pa roon, isang kakaibang liwanag ang kumawala mula rito, umikot sa paligid at unti-unting naglaho. Tahimik ang lahat. Walang tinig, walang hiwaga, walang kapalit. Napaluhod si Sisa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Kung mawawala ba ang lahat. Kung babalik pa sila sa dati. Ngunit sa kanyang puso, may kapayapaan. Sa wakas, natapos na ang kasunduan.
At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang muli ang sarili niya. Pagod, sugatan, ngunit malaya. Sa likod niya, unti-unting nagising ang kanyang ina. "Sisa, ano yon?" Mahina nitong tanong. Napalingon siya at sa kabila ng kanyang pagod, ngumiti siya. "Tapos na po, ma." Hindi pa niya alam kung ano ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Ngunit isang bagay ang sigurado. Anumang mangyari, hinarap niya ang katotohanan. At iyon ang unang hakbang sa tunay na pagbabago. Pagkatapos ng gabing iyon, tila nagbago ang lahat. Hindi sa paraang biglaan, kundi sa paraang tahimik at dahan-dahan. Walang liwanag na sumiklab, walang tinig na bumalik. Ang mahiwagang presensya na minsang bumalot sa kanilang buhay ay tuluyan ng naglaho. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang katahimikan ay hindi nakakatakot. Ito ay totoo. Nagising si Sisa kinabukasan na mabigat pa rin ang katawan, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Ang dating panghihina na tila may kasamang humihigop sa kanyang lakas ay nawala. Hindi pa siya ganap na malakas, ngunit malinaw. Ang sakit na dati niyang dinadala ay hindi na lumalala. Dahan-dahan siyang bumangon at napatingin sa paligid. Naroon pa rin ang kanilang inayos na bahay, ang mas matibay na bubong, ang mga gamit na naipundar nila, ang mga bakas ng kasaganahang minsang dumaan sa kanilang buhay. Hindi ito naglaho, ngunit may pagbabago. Mas simple ang lahat, mas payak, ngunit mas totoo. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid na natutulog. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, napansin niyang maayos ang kanilang paghinga. Wala ang ubo, wala ang panghihina. Tahimik siyang napangiti. "Salamat." Sa kabilang dako, nagising ang kanyang ina. "Sisa," mahina nitong tawag. Lumapit siya agad. "Ma, kumusta po kayo?" Ngumiti ang kanyang ina, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. "Parang gumaan ang pakiramdam ko," sabi nito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na napigilan ni Sisa ang kanyang luha. Hindi ito luha ng takot o pagod. Ito ay luhang ginhawa. "Ma, ayos na po ang lahat," sabi niya, halos pabulong. Sa araw na iyon, hindi siya agad pumunta sa palengke. Sa halip, nanatili siya sa bahay, pinagmamasdan ang kanyang pamilya, tinutulungan ang kanyang ina, at pinakikinggan ang tawanan ng kanyang mga kapatid. Sa simpleng araw na iyon, napagtanto niya ang isang bagay, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa bilis ng pag-unlad. Ito ay nasa kalusugan, sa kapayapaan, sa mga ngiting hindi kailangang ipilit. Ngunit hindi nangangahulugang madali ang susunod na mga araw. Kinabukasan, bumalik siya sa palengke. Hindi na tulad ng dati ang kanyang kita. Wala na ang sunod-sunod na biyaya. Kailangan na niyang paghirapan muli ang bawat sentimo. Ngunit hindi siya nanghina. Sa halip, mas naging determinado siya. "Sisa, bumalik ka na," bati ng isang tindero. "Opo," sagot niya, may ngiti. "Kailangan po." Napansin ng mga tao ang kanyang pagbabago, hindi sa kanyang lakas, kundi sa kanyang paninindigan. May kakaibang katahimikan sa kanyang mga mata, isang uri ng lakas na hindi galing sa himala, kundi sa sariling desisyon. Sa bawat kahon na kanyang binubuhat, sa bawat sahig na kanyang nililinis, hindi na siya umaasa sa kung anong darating. Sa halip, siya mismo ang gumagawa ng paraan. At sa bawat araw na lumilipas,
Kahit mabagal, unti-unti nilang binubuo muli ang kanilang buhay. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng hiwaga. Ngunit ito ay matatag, totoo, at walang kapalit. Isang hapon, habang pauwi si Sisa, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa gilid ng daan. Ang matandang babae. Ang parehong babaeng nagbigay sa kanya ng alkansya. Napahinto siya. Lola, mahina niyang tawag. Ngumiti ang matanda. Natapos mo, sabi nito. Lumapit si Sisa, puno ng damdamin. Kayo po, bakit niyo po ibinigay sa akin yon? Tumingin ang matanda sa kanya ng may lalim. Upang subukin ka, sagot nito. Hindi ang iyong kakayahang mag-ipon, kundi ang iyong kakayahang pumili. Natahimik si Sisa. At ngayon? Tanong niya. Ngayon, alam mo na ang halaga ng bawat bagay, sagot ng matanda. Ang biyayang madaling dumating ay kadalasang may mabigat na kapalit. Napayuko si Sisa. Pasensya na po kung natagalan bago ko naintindihan. Ngumiti ang matanda. Hindi mahalaga kung kailan mo naintindihan, sabi nito. Ang mahalaga, pinili mo ang tama. Sa sandaling iyon, tila may hangin na dumaan. At sa isang iglap, nawala ang matanda. Tahimik na napatayo si Sisa. Hindi na siya nagulat. Sa halip, napangiti siya. Dahil alam niyang ang lahat ng nangyari ay may dahilan. At ang pinakamahalaga, natutunan niya ang aral. Habang naglalakad siya pauwi, dala ang simpleng kita ng isang araw na puno ng pagod, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Wala na ang hiwaga. Ngunit naroon ang katotohanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, handa na siyang harapin ang kinabukasan, hindi bilang isang batang umaasa sa milagro, kundi bilang isang taong marunong magsakripisyo at pumili ng tama. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina ng isang aklat na unti-unting sinusulat ni Sisa sa pamamagitan ng kanyang sariling pawis at pagtitiis. Hindi na tulad ng dati ang kanilang buhay na biglaang umangat. Wala nang mahiwagang tulong, wala nang liwanag na gumagabay sa gabi. Ang natitira na lamang ay ang kanyang determinasyon, ang kanyang pagmamahal sa pamilya at ang aral na kailanman ay hindi na mawawala sa kanyang puso. Sa bawat araw na sumisikat ang araw, kasabay nito ang bagong hamon. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tinanggap ito ni Sisa ng buong tapang. Hindi na siya ang batang umaasa sa himala. Siya na ngayon ang gumagawa ng sariling himala sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at paninindigan. Unti-unti, muling umayos ang kanilang buhay. Hindi man kasing bilis ng dati, ngunit mas matibay ang pundasyon. Ang kanilang tahanan ay nanatiling maayos. Pinagyayaman nila ang bawat bagay na kanilang pinaghihirapan. Ang kanyang ina ay lalong lumakas at ang kanyang mga kapatid ay muling naging masigla. Ang kanilang mga tawa ay hindi na binabalot ng pagod o sakit. Isang hapon, habang nakaupo si Sisa sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Ang kulay kahel na langit ay tila sumasalamin sa kanyang pinagdaanan. Mula sa dilim, patungo sa liwanag at muli sa katahimikan. Lumapit ang kanyang bunso at umupo sa tabi niya. Ate, mahina nitong sabi, masaya ka na ba? Napangiti si Sisa. Oo, sagot niya, marahan ngunit puno ng kahulugan. Masaya na ako. Hindi iyon dahil sa pera, hindi dahil sa kaginhawaan, kundi dahil sa katotohanang ang kanyang pamilya ay ligtas, buo at hindi na nasasaktan dahil sa kanyang mga desisyon.
Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng naipon, kundi sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ito ay ang kalusugan ng kanyang pamilya, ang kapayapaan ng kanilang tahanan, at ang pagmamahalang hindi kailanman humihingi ng kapalit. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng alkansya, ang liwanag, ang tinig, ang mga biyayang may kapalit. Ngunit sa halip na panghihinayang, ang kanyang naramdaman ay pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa karanasang iyon, hindi niya mauunawaan ang tunay na halaga ng bawat bagay. Hindi niya matututunan kung paano pumili. At higit sa lahat, hindi niya mararanasan ang kalayaang dala ng tamang desisyon. Hindi ko na kailangan ng mahiwaga, bulong niya sa sarili. Sapat na ang totoo. Tumayo siya at tinawag ang kanyang mga kapatid. Halika na, kakain na tayo. Masayang tumakbo ang mga bata, papasok ng bahay, puno ng sigla at saya. Sumunod si Sisa, dala ang isang pusong hindi na mabigat, kundi puno ng kapayapaan. Sa loob ng kanilang tahanan, simpleng hapunan ang naghihintay, hindi marangya, hindi labis, ngunit sapat. At sa bawat subo, naroon ang lasa ng paghihirap na nalampasan, ng sakripisyong inialay, at ng pagmamahalang nagtagumpay. Habang sila'y sabay-sabay na kumakain, napatingin si Sisa sa kanyang pamilya. At sa kanyang puso, malinaw ang isang katotohanan, na ang swerte ay hindi lamang dumarating sa anyo ng biyaya. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagkakataong pumili ng tama. At sa pagpiling iyon, nabubuo ang isang buhay na hindi kailanman mabibili ng kahit anong halaga. Ito ang kanyang tunay na kayamanan. At ito ang kwento ng isang batang nagkamali, natuto, at sa huli, nagtagumpay hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa puso.